yung nakamatay kay Kristo, yun ang unang mabubuhay na maguli, sino yung mga buhay na natitira? Di yung buhay na natitira, nabubuhay kay Kristo. Aagawin kasama nung namatay kay Kristo, yung nabubuhay na natitira, nabubuhay kay Kristo. Kaya nabubuhay na natitira, ang proportion konti lang, hindi masyadong malaki yun. Opo, konti lang. Maraming nabubuhay, hindi natitira kay Kristo. Maraming nabubuhay, hindi nabubuhay kay Kristo. Konti lang yung natitirang nabubuhay. Nabubuhay kay Kristo. Alam mo kung bakit konti? Bakit po? Kasi nga, hindi mo nga masasabing 1% o 2%. Bakit po, Brad Eddie? Ilan ba yung 2% ng 7.5 billion? Ilan lang yun? Kung sabihin mo 2% ng 7.5 billion, ang ibig sabihin nun, ilan? 150 million? 150 million yung 2%. Kung 1% ng 7.5 million, 75 million. 75 million. Marami yun. Ang binabanggit ng salita ng Panginoon, ang nabubuhay na natitira. Bakit ko sinasabing konti yun? Si Kristo kasi may sabi, may ilang nakatayo rito, hindi makakatikim ng kamatayan. 16:28 ng Mateo. Yun ang guide para maintindihan mo yung sabi ni Pablo, ang nakabubuhay na natitira, hindi na makakatikim ng kamatayan, aagawin na. Ilan yun? Sabi ni Kristo, ilan? A few. Nakukuha mo, brother? Amen po, kapatid Deli. Ganun po pala ang magiging proportion dahil nga doon sa ganung tiyak po kasi ang salita ng ating Panginoong Jesucristo sakto. Kaya pala po ilan kumpara doon sa napakalaking bulto ng mga tao na yon na halos sabihin na nga lang po na 1% is still 75 million pa rin. Kumpara nga po doon sa mga hindi makakasama, napakaliit lang po ng porsyento ng makakasama. Kaya tama po ang Sa salita. matitirang buhay kay Kristo. Opo. Kasi unti-unti na ang mga tao na uubos na, nawawala na talaga sa Kristo. Miski mismo yung nagsasabing sila'y Kristiyano, hindi na nabubuhay kay Kristo. Hindi na sa aral ni Kristo sumusunod. Ang sinusunod mga bula ang Kristo. Kaya kung titignan mo yung percentage yung talagang nabubuhay kay Kristo, na kasamang aagawin yung nangamatay kay Kristo, napaka-minimal. Ang guide ko ron, yung sinabi ni Kristo, may ilan sa nakakatayo rito, hindi matitikman ng kamatayan. Sa anumang paraan hanggang sa makita nila ang anak ng tao. Kaya makikita mo, no, Sis Luz, merong katapusan yung pagtitiis ng mga nabubuhay sa panahon na magkakaroon ng digma, magkakaroon ng salo, magkakaroon ng pagutom, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Ano lang yun yun ang makakaranas doon at makakaranas yun ng mga kahirapan, yung mga tao na bubuhay sa panahon na yun. Pero ang magtitiis sa kanila hanggang wakas ng alin. Pag-agaw na po. Oo. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na yung mga tao na yun, magtitiis yun hanggang sa wakas ng 1,000 taon. Ang haba naman. Di ba? Opo. 1,000 taon, wakas din yun Tura rin yun closure din yun. Di ba? Opo. Naintindihan mo, Bro Danny? Amen po, kapatid Eli. Ngayon po, dito meron para pa ako na-i-imagine. Ibig ko sabihin, ang pagtitiis ng lingkod
ang wakas ay yung pagpasok ng pag-agaw po, kapatid Eli. Meaning sa loob Siyempre, ng pagka inagaw ka na, pagkitiisin mo. anin po. Ibig sabihin sa loob ng 1,000 taon, walang pagtitiis ang mga lingkod. Salamat po sa Meron. Ano? Meron pa. Doon. Ikaw muna hindi ko pa nga inuumpisahan yung 1,000 taon. Ganon. O, edi ang wakas nung era na yon, yun yung pag-agaw, Amen. Amen po. yung pagkabuhay na maguli. Pagkatapos na mabuhay na maguli, yung mga maliligtas sa panahon na yon, aagawin sila kasama ng mga buhay, mag-uumpisa na naman ng isang tura. Yung end nung yung closure nung isang end na yon, yung closure na yon, yun naman ang umpisa ng panibagong opening ng tura. Basahin mo yung 24 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ayon, sa makatid, yung pagkabuhay na maguli na unang pagkabuhay, kung saan yung nabuhay aagawin kasama nung natitirang buhay, yung nabuhay muli, kasama nung naiwang buhay na natitira, aagawin. Yung mag-uumpisa ngayon ang isa pang epoka. 1,000 taon naman. So, no? Opo, Brad Eli. Tama? Opo. Mula sa pagkabuhay na maguli ng mga kay Kristo, namatay kay Kristo, mula doon sa point na mabuhay sila maguli at maagaw, mag-uumpisa naman ngayon ng 1,000 taon. Anag ba yun, kapatid na Dani? Maliwanag po, kapatid Eli. Ito'y panibagong pasimula na pagkatapos po ng pagkabuhay, papasok na po yung 1,000 years period. Panibagong pasimula na naman po ito, kapatid Eli. So, pagka natapos na yung, maghahari ngayon sila ng 1,000 taon, di ba? Opo. Di ba? Opo. Yung nabuhay ng maguli na una, maghahari ng 1,000 taon. Doon sa paghaharing nila ng 1,000 taon, no? Pagka natapos yun, yung paghaharing nila ng 1,000 taon, eto ngayon ang katapusan nun, 15:24 ng unang Korinto. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos. Hindi ba siya ang maghahari ng 1,000 taon? Opo. Pag natapos na pala yung paghahari niya ng 1,000 taon, ibibigay niya na yung kaharian sa Diyos. Di ang Diyos na maghahari. Opo. Ha? Opo. Awang Radani. Opo, kapatid Eli. Kasi yung salitang, pag ibibigay niya na ang kaharian sa Diyos, kasi 1,000 taon nga siyang maghahari. Pagdating anong wakas, bibigay niya na ang kaharian sa Diyos. Anong wakas yun? Yun ang wakas ng 1,000 taon. Tama? Amen. Tama po. Pakinggan niyo mga kapatid. Yung wakas ng 1,000 taon, hindi yun ang wakas ng sanlibutan. Opo. Tingnan si Lord. Opo, Brad Eli. Wakas lang yon ng 1,000 taon. Hindi yun Ng wakas. kaharian ni Kristo. Opo. Ang dating ng wakas ng kaharian ni Kristo, iintrego niya sa Ama. Samantalang hindi niya iniintrego yung kaharian, samantalang nag-ahari siya, ano nagaganap doon? Ulitin mo yung 15:24. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos.
sa makatuwid bagay sa Ama. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Makikita mo, ang nangyayari pala sa 1,000 taon, ilalagay ni Kristo ang lahat ng kaaway niya sa ilalim ng talampakan ng kanyang paa. Opo, opo. Meron ako'y papatanda sa'yo, Bradani, ha? Tandaan mo to, ha? Opo. Basahin mo yung 110 ng awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Hanggang kailan siya nakaupo sa kanan ng Ama? Hanggang sa gawing tungtungan. Ang lahat ng kanyang mga kaaway. Opo. Magaganap yun sa 1,000 taon na lahat ng kaaway niya pasusukuin sa ilalim ng kanyang paa. Samantalang nakaupo siya sa trono sa kanan ng Ama, naghahari siya sa trono sa kanan ng Ama. Ang mga binuhay na maguli kasama niyang maghahari. No? Opo. Pero yung mga mag-aari, wala pa dun sa kaharian ng Ama. Opo. At tandaan mo yan, mamaya, madudugtong yan. No? Ito tandaan mo, ha? Opo. Si Kristo uupo sa kanan ng Ama hanggang mailagay na lahat ang kanyang kaaway sa ilalim ng kanyang paa. No? Opo. Diba? Opo. Yun. Naghahari siya niyan. No? Opo. Kaya nga ilalagay sa lahat ng kaaway niya sa ilalim ng kanyang paa. Balikan mo 15:24. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos. Sa Ay, makatuwid... wakas yun. Opo. Wakas ng 1,000 taon yun. Kasi 1,000 taon siya mag-aari eh. Ako ko mga kapatid na dali, Opo. hindi yan ang wakas ng sanlibutan. Tandaan mo. Wakas yan ng 1,000 taon. Opo. O ulit, si Cruz. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos. Sa makatuwid bagay sa Ama. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sa makatwid, sa loob ng 1,000 taon, may kamatayan pa. Opo. Yung mabubuhay ng mga tao sa 1,000 taon, mamatay, papanganak, mamatay, papanganak, mamatay, papanganak. Marami pang sali ng lahi yun, ano? Opo. Gets mo, Brad Danny? Opo. Amen po, kapatid na Eli. May Si mamamatay po. 26 ulit, 26 ulit. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Oy, Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat, kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. kaya, gusto ko ulitin mo uli yung 28. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya,
kung magkagayoy ang anak. Teka, kung lahat ng bagay mapasuko na sa kanya, kung magkagayon. Ano yung kung magkagayon? Natapos na yung 1,000 years. Yung pag-aari niya. Pag natapos na yung 1,000 years, yung anak papasukuin din ng nagpasuko ng lahat ng bagay sa kanya. Papasukuin ng ama. Ang ama na ngayon ang mag-aari. No? Opo. Kaya, yung oras at araw ng pagbabalik niya, walang makakaalam. Kahit ang anak, kasi ang ama naghahari yung panahon na babalik. Tandaan mo ha? Opo. Tandaan mo sinasabi ko, babalikan natin yan mamaya. Dadali, nakatulog ka. Opo, kapatid Eli, opo. Kasi pagkatapos ng 1,000 taon, napasuko na lahat ng kaway. No? Opo. Kung magkagayon, ang anak pasusukuin. Pero yung salitang kung magkagayon, meron pang natitirang panahon doon. Opo. Pagkatapos kasi ng 1,000 taon, pawawalan si Satanas na nakakulong sa loob ng 1,000 taon. Dadayain niya ngayon ng mga bansa. Sino mga bansa? Yung hindi naniwala sa 1,000 taong paghahari ni Kristo at ng kanyang mga banal. Magiging subject yun sa pandaraya ni Satanas pag nakawala na sa 1,000 taon siya nakakulong. Nag-uulol sa galit yun. Doon na ngayon magaganap ang malaking kapighatian. Doon po pala yung malaking kapighatian sa time na yon. Patunayan natin ha, 15, Mateo 25, tayo natin, 24, 21. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas. Tatapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Di paikliin, ibig tatapusin. Opo. Hindi mo naman, sabi nga ni kapatid na Daniel kanina, pwede mo mapaikliin yung 1,000 taon, naka-1,000 taon, nakatakdaan na talaga yun. Alin ang mapapaikli? Hindi naman pwede paikliin yung araw natin ngayon. Pag natapos na ngayon, wala nang 1,000 taon. Kailan magaganap yung pagpapaikli? Hindi ngayon. At pag pinaikli ngayon, hindi mangyayari 1,000 taon. Hindi rin naman pwede paikliin yung 1,000 taon. Alin na lang natitirang paikliin? Yung natitirang kaunting panahon ng Diablo. Naintindihan mo? Opo, ano pala? Salamat sa Diyos. Yung pala, yung paiikliing araw, yung araw na nakawala na yung demonyo at nandadaya siya ng mga bansa na hindi naniwala sa pangangaral ng Panginoong Kristo. Yun ang paiikliin para may mga maligtas pa po sa panahon nga na yon. Kasi kung hindi, walang maliligtas. Ang pagpapaikli nun, alam mo kung paano, Sislo? Paano po? Pagbasahin mo yung 24, 29. Datapwat kara-karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga Ano nga ibig sabihin ng karaka-raka? right Walang after. maraming pagitan yon. Karaka-rakang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yon, magdidilim ang araw. Ang buwan hindi magbibigay ng liwanag. Malalaglag ang mga bituin mula sa langit. Magsisipangatalang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagay, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Kung magkagay, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa.
Sino yung tatagoy? Lahat ng hindi naniwala kay Kristo na napadaya kay Satanas, no? Opo. Ako pa mo, Opo, yun sila ang makikita nila ang anak ng tao na pariritong sumasalapap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwal. Amen. Kailan siya makikita si Lord? Pagkatapos na po nung malaking kapighatian, Kasi arak-arakang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yon, magdidilim na ang araw. Eh dadating siyang maliwanag, kitang-kita siya. opo, Kung hindi na magbibigay ng liwanag, mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Magsisipangatan ang mga kapangyarihan sa langit. Ang umakagay, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Umakagay, magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. Lahat ng angkan na hindi maliligtas, tatagoy. Makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwal. amen. Isipin niyo mga kapatid, alin ang paiikling araw? Hindi pwedeng paikliin nyo ngayon. Dahil may kasunod pa tayong 1,000 taon. Hindi pwede naman paikliin yung 1,000 taon. Dahil 1,000 taon nga yun eh. Eh, alin ang paiikliin? Wala nang pwedeng paikliin, kundi yung pagkatapos ng 1,000 taon na nakawala si Satanas, siya ang gagawa ng malaking kapighatian sa mga tao. Yung rebellion ni Satanas, yun ang gagawa ng malaking kapighatian sa tao. Pero hindi papayag ang Diyos doon. Kasi pag hindi pinaikli ng Diyos yun, walang lamang makakaligtas. Para may maligtas, paikli ng araw, tatapusin niya yon, yung rebellion na yon. Pero alam mo ba ang mga mangyayari? Ano po? At yun naman, mag-isa-isa tayo, no? Pagkatapos ng 1,000 taon, na paghahari ni Kristo, papawalan si Satanas. Tama? Tama po. Alam mo pa ang mangyayari? Ano po? 25 ng Apokalipsis. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Pagkatapos ng pagkabuhay na maguling una, magaganap sa 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, dun susunod yung huling pagkabuhay. Opo. Opo. Eh de, lahat ng tao nun buhay na. Opo. Wala nang hindi buhay nun. Opo. Ah? Kasi nabuhay na yung una, eh lahat ng mga natitira, bubuhayin pagkaraan ng 1,000 taon. Doon sa bubuhayin pagkaraan ng 1,000 taon, dapat mo maisip doon na may kasama ron na namatay sa loob ng 1,000 taon. Opo. Meron pa. Dahil may kamatayan pa sa loob ng 1,000 taon eh. Diba? Opo. Yung mga namatay ng una, at saka yung namatay sa nalulooban ng 1,000 taon, saka yung namatay sa panahon natin, na hindi nakasama sa unang pagkabuhay na magulit, mabubuhay na lahat ng tao noon. Diba? Opo. Ayun. Pag buhay na lahat ng tao, pagkatapos sa 1,000 taon, buhay na lahat ng tao, mag-uulol na ng pandaraya sa Satanas. No? Opo. Yun ang pinakadaling delikadong panahon eh. Alam mo kung ba't napakadelikado, no? Bakit po, Brad Eddie? Nagaganap yung malaking kapighatian ng gugulo si Satanas, no? Ano na nun eh, abnormal na ang buhay nun eh. Paano pong abnormal, Brad Eddie? Eh kasi kara-karakang pagkatapos ng kapighatian sa araw na yun eh. Di ba, magdidilim na ang araw? Opo.
Opo. Malalaglag na Tanggol mga na, bituin Adoy. sa langit. Doy, Opo. So ang Tanggol na. hinaharap nun, mula sa umpisa nung katapusan ng 1,000 taon, mag-uumpisa yung pandaraya ng Satanas. Ano yun, matinding kasamaan na nasa mundo noon, tapos mga kapigati ang hindi pa nangyayari. Sa mga panahon na yun, nag-aantay ka ng Kristo. Opo. Kasi doon siya magliligtas. No? Opo. Para nga mailigtas yung mga hirang Di ba? Opo. O ngayon, doon sa tempo, kailangan na natin ng pagbabalik ni Kristo. Kasi kaya babalik siya. Nakaupo siya sa kanan ng Amay hanggang mailagay yung lahat ng kaaway sa kanyang ilalim ng paa. Di ba? Opo, yun Sa nga. mga panahon na yon, pati yung nabuhay ng unang pagkabuhay, naghihintay na rin kay Kristo. Kung tayo kasama, hintay kami. Opo, yun nga po, Brad Eli, yung iniisip O, ko. ito muna. Opo. Naghihintay ka rin. Yung mga taong napaniwala sa 1,000 taon, naghihintay din kay Kristo. Opo. Yung nabuhay na sa huling pagkabuhay na maliligtas, naghihintay na rin yung kay Kristo. Opo. So, ang buong mundo naghihintay kay Kristo. No? Opo. O basahin mo ngayon ang 21, 24, 21, 22, 23, 24. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian. Na ang gayoy, di ba nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Datapwat, Ewan na, pagpaumanhin mo, puputulin kita ulit. Ang paniwala natin, hinihintay natin yung malaking kapighatian sa ating panahon, di ba? opo, Mali tayo bakit po? Buti na lang yung mali natin, tayo rin ang nakakalso. Opo, salamat sa Diyos. Alam mo kung bakit? Bakit po? Isipin mo, kung ang malaking kapigatian sa atin magaganap, no? Opo. Sa ating panahon, palagay mo ba, alin ang mas mapipighati ang tao? Ngayon, o sa panahong nagwawala si Satanas? Doon po, sa panahong nagwawala si Satanas, Kung halimbawa, may kapigatian tayo ngayon, may walang mas malaking kapigatian kundi sa panahong nagwawala si Satanas. totoo po, Tama? tama po. At yun ay pagkatapos ng 1,000 taon. Opo. Di ba? Opo. Kasi nakakulong siya sa loob ng 1,000 taon Hindi na siya makakapandaya Sa 1,000 taon mag-aari si Kristo Ibig mo sabihin, yung kapigatian mangyayari sa panahon ni Kristo sa 1,000 taon. Pagka nangyari sa 1,000 taon yun, hindi makukumpleto yung 1,000 taon dahil paiikliin niya na. Mangyayari 1,000 taon, dapat mangyari yun. Pagkatapos nun, papawalan si Satanas. Kaya ang possibility ng point ng malaking kapigatian, yung pagkatapos ng 1,000 taon. Ay, bigyan mo. Amen. O, Opo. tuloy mo ngayon yung binabasa mo. Tuloy. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, Tingnan mo na, 24, 21, 22 Diba? 24:21. Opo. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian. Na ang gayoy, di pa nangyayari, buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon. At ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang, ay paiikliin ang mga araw na yaon.
paikliin yung mga araw ng kapigatian na yon. Anong mangyayari doon sa araw na yon? Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano Kita pa? mo, doon sa panahon ng kapighatian, when you will need Christ the most, kung kailangan mo si Kristo, may scheme si Satanas doon. Magpapalitaw siya ng mga bulaang Kristo. Huh? Opo. Na pati mga hiram, yung hiram sa panahon na yon, at pati yung nagharing kasama ni Kristo ng 1,000 taon, baka maloko ka. Bakit? Nilitaw yung bulaang Kristo, papalitawin ni Satanas. Mga bulaang Kristo lilitaw. Sa konting panahon, marami siyang papalitawin yung bulaang Kristo. Maaari siguro, yung unang buwan, papalitaw siya ng isang bulaang Kristo. Hindi na paniwala lahat. Magpapalitaw siya uli ng isang bulaang Kristo. Hindi natin alam kung gano'ng katagal yung panahon na yun kasi kaunting panahon no? Pero dapat mong tandaan yung salitang kaunting panahon, kaunti yun in comparison sa 1,000 taon na kasunod niya. Opo. Naintindihan mo ako, Brad Danny? Amen po. Yung palang kaunting panahon na yon, ikinukumpara doon sa 1,000 taon na kung saan ay kinulong siya. Kaya yung kaunting panahon na yon, hindi mo pwede sabihin na yun 2 araw, 3 araw lang. Kasi maglilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Hindi si Kibulo yan. Kasi yung mga bulaang Kristo na yan, magpapakita yan ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Pero pa nga sa Apokalips, magpapababa pa ng apoy mula sa langit siya, mga bulaang na yan. Kasi ako Kibulo naman, hindi nga marunong magpaapoy sa kalan yung mga bulaang Kristo, ang gagawin nun, dakilang tanda at kababalaghan. Ano pa't ililigaw kung maaari pati mga hirap. Kaya ang sabi ni Krista 25, tuloy, Narito, ipinagpauna ko. Ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya nga, kung kanilang sasabihin, narito, nasa ilang siya, huwag kayong magsilabas. Dada! Dada! Narito, siya'y nasa sirit. Halika dito. Huwag inyong paniwalaan. Not tayo! Bakit? Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, Manong tayo. nakikita hanggang sa kabuluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sa makatwid, ang tinutukoy na pagparito niya, Manong tayo dito. katapusan ng kapighatian. Tama yung nasa 24. Para-parapang pagkatapos ng kapighatian sa araw na yon, magdidilim ang araw, ang buwan din magbibigay liwanag, lilitaw ang tanda ng anak ng tao. Di ba? Yun ang sinabi niya Doon sa titas na binabasa natin ngayon sa 24, 23, 24, ang sabi doon, pagka nagaganap na yung malaking kapigatian, kung kailan hinihintay na natin yung lahat ng hirap, pati mga apostol na nabuhay na, pati tayo kung sakaling kasama tayo sa awa ng Diyos. Naghihintay na tayo ng Kristo kasi alam na natin ngayon na yung malaking kapighatian na yun, tayo ikliin yun. Hinihintay mo na si Kristo. Doon naman papalitawin sa talas yung maraming mga bulaang Kristo. Magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Ililigaw, kumari, pati mga hirap. Kaya sabi ni Kristo, narito, pinagpapaula ko ng sinabi sa inyo. Naku, matatandaan mo yung brandalo pagdating yung pag-uusap ngayon. Ay, yung panahon na yun. Matatandaan mo yung sinasabi ko sa iyo ngayong gabi na pinagpauna na sa atin. Huwag kang maniniwala kahit may umuulan na apoy sa langit. Huwag kayong maniniwala mga kapatid.
Kung kasama kayong naghihintay doon sa pagkatapos ng malaking kapigatian, naghihintay ka na ng pagdating ni Kristo after 1,000 years. Nagkapigatian na, tapos andun tayo, naghihintay tayo ng pagpaninto ni Kristo. Kasi nakaupo siya sa lukulukan ng Ama, di ba? Sa langit. Naghahari siya, pero wala siya sa lupa. Nandun siya sa lukulukan ng Ama sa langit. Kaya ang mga naghaharing kasama niya, yung mga nabuhay na mamuli noong unang pagpabuhay. Kaya yung mga naghahari na yun, pati yung mga binuhay na mamuli pagkaraan sa 1,000 taon, saka yung mga hirap, sama-sama tayong naghihintay ngayon pagbalik ni Kristo. Yung kay Tiyempo ni Satanas, magpapalitaw siya ng mga bulaang Kristo. Ipapakita ng mga dakilang tandat sa babalanghan. Kung maaari, ililigaw pati mga hirap. Kaya narito, pinagpapauna ko ng sinabi sa inyo. Kung magsasabi sila, nandun sa ilang, nandun, huwag kayo maniniwala. Kasi, kung gaya ng kidlat na kumidlat ng kilanganan, nakikita sa kaluluran, gayon ang pagparito niya, hindi lihim. So, tinutukoy ng pagparito, yung pagparito pagkatapos ng malaking kapitatian para iligtas na yung kanyang mga hirap. Opo. So, nagkagradali, Opo, Kapatid Nelly, opo. Ganun po pala yung sequence ng pangyayari na iniisip ko nga po kanina nung binanggit ninyo. Ibig sabihin, pagka pinawala na si Satanas, may lilitaw pang mas matitinding antikristo po, Kapatid Nelly. hindi wala kwenta, si Timulan. Ano pa? Magsasalita, hindi mo totoo. Sabi, binigay na ikaw sa akin ng Ama ang lahat ng power, lahat ng prestige, binigay na dahil, lahat ng wealth. Totoo, binigay na sa'yo lahat. Bakit mga alagad mo nakakating sa Brazil pang hihingi rito? Binigay na lahat na yung power, namamalimot pati hanggang ngayon mga miyembro mo, hanggang sa Brazil, namamalimot. Tinan mo itong kawalang yan itong si Kibuloy. Basahin mo nga. Sabi niya dito, the turnover of power. April 9, 2004 was the formal transition of the power and glory from the hands of Lucifer, the devil, to the hands of the Son, who was made heir to the throne of the Father. This was the formal transition of all riches and wealth, fame, honor, and prestige. I have taken over the power. Pero kung binigay na raw sa kanya lahat ng swear, fame, and power, sakta mga miyembro mo namamalimos hanggang Brazil. Ito naman mga miyembro ni Kibuloy, napakatatanga. Bakit? Sabi ng puro mo, binigay na lahat sa kanya wealth, riches. Di sana tanungin mo. Di ba binigay na sa'yo lahat ng wealth and riches? At kailangan pa kanya magpalumo. Kaya hindi ako naniniwala yung si Kibuloy, yung tinutukoy na bulaang Kristo na magpapakita ng dakilang tandat kababalagan. Wala nga maipakita ang tandat kababalagan niya, kundi yung mga miyembro niya, brainwash, pagpalimusin hanggang dito. At napakasinungaling pa. Ang ipinanghihingi yung biktima na Yolanda, Kibuloy pinupunta. Hindi naman biktima ng Yolanda si Kibuloy. Kaya yung isa ritong nahuli, tinuro nung manggagawa natin. Pinuli ng pulis eh. Biktima ng, meron silang daladalang papeles, kunyari, foundation. Ayan o. Tignan mo ha. Basahin mo si Sue. Compartirles suas bensaos para víctimas do tupaw nas Pilipinas. Por favor. Yan, doy. Pilipinas. Duwaso para o orphan, crianzas carentes na Asia y Sul America. Pero mong ginagawang kawalang daan niya. Napakasisinungaling. Yan, Portuguese yung salita na yan eh. Ibig sabihin, naghihingi sila hanggang dito. Pinaghihingi si Kibuloy, napakawalang ng mga tao. Kaya yung sasabihin mo si Kibuloy, bula ang Kristo. Bula ang Kristo yan na low grade. Ngayon yan siya, ngayon lang. Lalabas ng bula ang Kristo, lalabas yun sa panahon ng kapitbahay.
kapighatian. Yung mga bulaang Kristo na yun, na magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalagan. Tandaan nyo mga kapatid, sa araw na yun, kung magiging dapat kayo sa Diyos, maaalala nyo itong sinasabi ko ito. Pag meron ng lumilot, naghihintay tayo ng pagbabalik ni Kristo, sa panahon na yun, pagkatapos ng 1,000 taon, sa panahon ng malaking kapighatian, hintay na hintay ka na kay Kristo no, dahil gusto mo nang madala na sa langit, sa kaharian ng Ama. Kung titempo ni Satanas, magpapalitaw siya ng mga bulaang Kristo, dadayain ng mga tao. Pwede lang ililigaw pati mga hirap. Kaya sabi ni Kristo, narito, pinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Pag sinabi nilang, nandun sa silid, nasa ganun huwag kayong maniniwala. Kasi ang pagparito ni Kristo, parang kidlat na tumidlat sa silangan, nakikita hanggang kalimitan. Yun ang sabi niya. Kaya hindi po, hindi yung Kristong paparito, bigla na lang nasa silid o nandun sa makikita mo yun, pumaparito sa alamahang, nagliliwanag kasi yung araw na yon wala nang araw at wala nang buwan. Kitang-kita mo na si Kristo. At ang kasunod nun, mawawala na pati mundo. Mawawala na pati mundo si Luke. 20:11 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakalukluk doon, na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumbungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat. Ayon sa kanilang mga gawa. So, At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. kita mo, pati ang salita ng Biblia, eksakto. Ano po yun? Hindi ba sa 11, tumakas na yung langit at lupa? Opo. Oo. Kaya, yung nakasulat sa 20:13, ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Ibig sabihin, bago tumakas yung langit at lupa, binigay na ng dagat yung patay na nasa kanya. Ibinigay na ng libingan yung mga patay na nasa kanila. Tapos, pumarap na sa hukuman, hahatimba na. Bakit ang ginamit ay ibinigay ng dagat? Ba't hindi nakalagay ibibigay ng dagat? Kasi nga, sa versikulo 11, tumakas na nga yung langit at saka yung lupa, nakatakas. Malis na, nawala na ang langit at lupa. Para wala nang hindrance, makita mo na yun. Wala nang nakakagabal para makita mo yung tronong puti. Kaya ang exact ng pagka-eksakto ng Biblia, no? Ginamit yung salitang past tense. Sa 20:13, ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Binigay ng kamatayan at tanghadin ang patay na nasa kanila. Hinatulan sila, bawat isa. Ayon sa sulat sa aklat, ayon sa kanyang mga gawa. Di ba ganon? No? Opo. Kita mo. Kaya ang mangyayari, pagkatapos ng kapighatian, lilitaw na si Kristo. Doon sa tiempo na yon, doon mahahayag ngayon yung malaking luklukang maputi. Mawawala ang langit at lupa, mahahayag yung luklukang maputi, yung trono ng Diyos. No? Opo. Alam mo mangyayari ron na sinasabi ni Kristo? Ano po? Balik sa Mateo 24, yun ang ulat ng lahat ng mangyayari.